Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Dahil sa lokasyon nitong nasa tabi ng dagat, naging kakaiba ang panahon sa loob ng Donghai City. Naging mainit ang panahon nito sa umaga at mabilis namang lumalamig sa gabi. Pero mayroong isang lugar kung saan palaging nagtitipon-tipon ang mga tao anuman ang panahon sa loob ng Donghai City. Ang Pearl Pavilion. Tama. Marami ang mga stall sa koridor nito na nagbebenta ng mga antike. Nagtitipon-tipon din dito ang napakaraming mga antike enthusiasts na nagbabaka sakaling makakuha ng mga tira-tirang antike na pupwede nilang mapagkakitaan. Habang ang ilang mga tindero naman ng mga antike ay kasalukuyang mainit na nakikipagnegosasyon sa kanilang mga customer. Maririnig ang tunog mula sa sasakyan ni Daryl habang humihinto ito sa harapan ng Pearl Pavilion. Tiningnan niya ang mga nagtitida sa paligid at siniguro na walang kahit na anong antike na kinakailangan niyang mabili bago umakyat papasok dito. Kanina pa naghihintay si Yvonne sa kanyang pagdating sa itaas na palapag ng Pearl Pavilion. Naglakad ang nakangiting si Yvonne sa kanya suot ang kanyang mga stilettos matapos niyang makita ang pagdating ni Daryl. Bakit ka biglang nagkaroon ng interes sa mga sandata ng sinaunang mga hukbo? Nagtaka rito si Yvonne. Dahil hindi naging popular ang mga sandata sa antique industry. Tungkol ba saan ang nire-research na ito ni Daryl? Ngumiti naman si Daryl at sinabing, wala naman, bigla lang akong nagkaroon ng interes sa sinaunang sandata ng mga hukbo. Napakagat sa kanyang mga labi si Yvonne, at mahinhing sumagot ng hindi naging maganda ang mga sinabi ng aking ama noong nakaraang araw. Huwag mo sana itong seryosohin. Nag-blush ito bago pa man matapos ang kanyang sinabi. Ito ang insidente kung saan makikitang nakatalian ng tatlong mga babae habang nakatayo si Daryl sa harapan ng mga ito. Magiging mahirap talaga na hindi ma-misunderstood ang ganitong eksena. Hindi naman ito sineryoso ni Daryl. Okay lang iyon, wala lang ang nangyaring iyon sa akin. At pagkatapos ay nagpatuloy si Daryl sa kanyang pagsasalita. Naintindihan naman na ni Mr. Young ang lahat, hindi ba? Ibinuka ni Yvonne ng bahagya ang kanyang bibig at nakaramdam ng kahihiyan habang inaalala ang mga salitang binanggit sa kanya ng kanyang ama noong mga sandaling iyon. Sinabi nito sa kanya na, hahayaan kitang makasama si Daryl, pero kinakailangan niya munang makipag-divorce kay Lily at lumayo sa kahit na sinong babae. Hindi tumigil sa pagpasok ang mga salitang ito sa isipan ni Yvonne habang namumula sa init ang kanyang mukha at kumakabog ng mabilis ang kanyang puso. Mayroon na ba siyang nararamdaman kay Daryl ngayon? Mahinang nagsalita si Yvonne habang kinokontrol ng husto ang kanyang emosyon, hindi na. Naipaliwanag ko na ito ng husto sa kanya. Ngumiti naman dito si Daryl at nagtanong ng paano mo naman ito ipinaliwanag sa kanya. Sinabi ko lang sa kanya ang buong katotohanan. Sa mga sandaling ito, nagmukhang attractive si Yvonne maliban sa pagiging nerbiyos na parabang isang nahihiyang batang paslit. Hindi niya inaasahang magiging ganito ka-attractive ang nahihiyang si Yvonne. Tumawa rito si Daryl. Gusto pa sana niyang asarin ito pero agad siyang tumigil matapos makita ang ilang tao sa paligid. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari kina Ms. Young at Daryl? At bakit naging kakaiba ang itsura ni Ms. Young ngayon? Agad na naguluhan ang nag-iisip na staff in charge ng Pearl Pavilion na si Peter. Pangkaraniwang nanlalamig si Yvonne sa kanyang mga staff at hindi kailanman nagpakita ng emosyon sa mga ito. Pero nagmukha siyang mahinhin at nahihiya sa harapan ngayon ni Daryl. Hindi kaya nagkakagusto na si Ms. Yvonne sa walang kwentang manugang ng mga lendon na yon? Kung wala ka ng kailangan, mauuna na ako, sabi ni Daryl kay Yvonne matapos mapansin ang awkward na hangin sa kanilang paligid. Tumango naman si Yvonne at sinabing, sige. Tumango rin si Daryl at umalis ng Pearl Pavilion. Nagring ang cellphone ni Daryl nang makasakay siya sa kanyang sasakyan. Matapos mapansin ang isang hindi kilalang numero, sumimangot si Daryl at sinagot ang tawag. Kuya Daryl, ako ito si Skylar. Maririnig ang nasasabik na boses ni Skylar sa kabilang linya ng tawag. Kuya Daryl, marami na kaming nakuha na bicolor flower para sayo. Paano ba namin ito ibibigay sa iyo? Magalang at kinakabahang nagtanong si Skylar sa mga sandaling ito. Oo nga, tungkol sa paggawa ng antidote ang tinutukoy ng mga ito.
Tumango si Daryl at agad na sinabi kay Skylar na pumunta sa Platinum Corporation para makipagkita sa kanya. Ang mga bicolor flower ay mga kayamanang kinakailangan sa paggawa ng maraming gamot at pills. Ang lahat ng gamit para sa karamihan ng sakit at insomnia ay nangangailangan din ng bicolor flower para mabuo. Sa loob ng President's Office, kasalukuyang nakangiti ng husto si Daryl sa kanyang lamesa. Magaling, mayroon na tayong lampas sa 10 mga bicolor flower. Totoo nga ang sinabi ni Skylar sa kanya noon. Mayroon talaga na isang lugar kung saan tumutubo ang napakaraming mga bicolor flower, isip ni Daryl. Dito na sinimulan ni Daryl ang kanyang trabaho. Matapos ang ilang oras, pinunasan ni Daryl ang kanyang pawis, at itinago ang higit sa 10 mga antidote na kanyang ginawa. Niligtas mo talaga ang aming buhay, Kuya Daryl. Nakaramdam ng matinding pagpapasalamat si Skylar, habang naluluhang hinahawakan ang mga antidote na ginawa ni Daryl. Nilabas nito ang isang pendant na gawa sa jade at sinabing, Kuya Daryl, pagmamayari ito ng isang master ng Grandmaster Heaven Cult. Kinakatawan nito ang pagkatao ng isang master. Nagmamadali kaming umalis noong isang araw kaya hindi ko nagawang ipasa sa iyo ang pendant na ito. Itago mo po ito ng maigi. Dahil sa sandaling magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan sa kahit na sinong miyembro ng Grandmaster Heaven Cult, ipakita nyo lang po sa kanila ang pendant na ito, agad nilang malalaman na isa kang miyembro ng ating kulto. Tumango rito si Daryl, itinago niya ang jade na pendant bago tapikin ang balikat ni Skylar at sabihing, dalian mo nang iligtas ang mga kasama mo. Tumango rito si Skylar at agad na umalis. Nang makaalis ang mga ito, agad na nagpatuloy sa pagre-research si Daryl gamit ang Infinite Elixir Manual. Ngayong mayroon na siyang mga bicolor flower, ang dapat na niyang malaman ay kung ano-ano pa ang mga elixir na maari niyang mabuo gamit ang mga ito. Kinagabihan sa tahanan ng mga lindon. Kasalukuyang nakaupo sina Lily at Jade sa isang sofa. Pareho silang nakasuot ng maiksing palda habang in-enjoy ang kani-kanilang ice cream sa ilalim ng napakainit na panahon. Dito na mahinang sinabi ni Lily na hindi ko inasahang magiging isa kang kilalang real estate tycoon sa buong Donghai City, Jade. Sino ba ang nakilala mo? Sino ang nag-invest sa pinaplano mong negosyo? Alam na ni Lily ang tungkol sa sitwasyon ni Jade. Kahit nakabilang silang dalawa sa mga mayayamang pamilya na mayroong mga koneksyon sa ilang mga importanteng tao sa Donghai City, ang pag-incorporate ng isang napakalaking real estate company ay isa pa ring hindi kapanipaniwalang bagay para sa kanila. Naging komplikado ang pakiramdam dito ni Jade habang nakangiting sumasagot ng nakakilala lang ako ng isang kaibigan. Hindi niya magagawang sabihin na si Daryl ang nasa likod ng lahat ng ito. Pwede mo bang ipakilala sa akin ang kaibigan mong ito sa hinaharap? Hindi napansin ni Lily ang naging reaksyon ni Jade sa tanong niyang ito. Napahiya rito si Jade pero ngumiti pa rin ito at sumagot ng, oo naman, syempre. Sa mga sandaling ito, naglakad si Samantha na nakasuot ng jeans. Nagmukha siyang mature at kasing sexy ni na Lily at Jade habang sinasabi na, halika rito Jade at kumain ka ng prutas. Magiging maganda ang kinabukasan mo ngayong ikaw na ang presidente ng Great West Real Estate. Hindi niyo na po ito kailangang sabihin Tita Samantha. Isa lang po akong empleyada nito. Ibang tao po ang nagmamayari sa bagong kumpanya na pinapasukan ko. Nagpapakumbabang sinabi ni Jade. Nagmamalaki namang sumagot si Samantha ng, hindi ba't ganoon din yon, kagaya ni Lily dito. Siya ang namamahala sa mga negosyong pagmamayari ng mga lindon, na nangangahulugang siya rin ang nagbibigay ng pera sa aming pamilya. Ngumiti si Jade at sasagot na sana sa sinabi ni Samantha nang maglakad si Daryl papasok sa hall. Matapos magbasa ng buong gabi, nakaramdam na siya ng pagkahilo sa kanyang mga mata. Natuwa siya ng husto na nang malaman niya na isa talagang kayamanan ang bicolor flower na yon. Na isang key ingredient sa paggawa ng napakaraming uri ng elixir. Natuwa si Lily nang makita niya si Daryl. Nakauwi ka na rin, Daryl. Tumango si Daryl at nagsalita, bago maglakad paakyat, nandito ka rin pala Jade. Magpatuloy lang kayo sa ginagawa ninyo. Dito na nakahinga ng maluwag si Jade. Hindi rito natuwa si Samantha. Ano ang problema niya? Hindi na naging magalang ang pagsasalita niya kay Jade. Hindi na rin niya nagawang maghatid sa kanila ng mainom, nasaan na ang kanyang manners.
Mas gumanda ang kanyang turing kay Daryl nang bigyan siya nito ng isang necklace na nagkakahalaga ng $30 million pero hindi pa rin ito nababago ang kanyang pananaw kay Daryl. Napakaganda na ngayon ng kinabukasan ni Jade pero hindi pa rin ito itinuring ni Daryl bilang isang importanteng bisita na kinakailangan niyang bigyan ng mainom. Huwag na po kayo magabala, tita, hindi po ako nauuhaw. Mabilis na sinabi ni Jade. Pagsisilbihan siya ni Daryl. Nagbibiro yata siya. Pagbalik sa kwarto, agad na nilabas ni Daryl ang libro tungkol sa mga sinaunang sandata ng mga hukbo na kanyang hiniram kay Yvonne. Nagmukha ng luma ang librong ito matapos maging dilaw ng kulay puti nitong cover na nagpapakita sa mga salitang Ancient Army Weapon. Binuklat niya ang libro at nagsimulang hanapin ang blood-drinking sword. Bumukas ang pinto papasok sa kwarto bago pa man niya makita ang page na naglalaman nito. Naglakad si Samantha papasok sa kwarto, tumingin kay Daryl at sinabing, Daryl, bumili ka ng bagong mga damit para bukas. Itigil mo na ang pagsusuot sa mga luma at punit-punit mong mga damit. Si Lily na ang presidente ng mga kumpanyang hawak ng ating pamilya, kaya huwag na huwag mo siyang ipapahiya. Wala pong problema. Tango ni Daryl. Hidni natuwa si Samantha sa reaksyon na ito ni Daryl at agad na nagpatuloy sa pagsasalita, nagorganisa ng outing ang pamilya Howe. Dadaluhan din ito ng iba pang mga pamilya. Kaya siguruhin mong tama ang isusuot mo kung ayaw mong mapahiya si Lily. Sinabihan na kita. Pamilya Howe. Hindi niya maiwasang maalala ang fiancé ni Meghan na si Kent Howe. Nagorganisa ng outing ang kanyang pamilya. Naubos na ang pasensya ni Samantha na nagsabi ng naririnig mo ba ang mga sinabi ko? Tingnan mo nga ang suot mo ngayon. Talagang ipinapahiya mo si Lily. Isa lang naman itong outing kaya bakit ko pa kailangang bumili ng bagong damit? Hindi ba ako pwedeng hindi sumama sa outing na yan? Tanong ni Daryl. Siguradong nandoon si Kent dahil ang pamilya Howe mismo ang nagorganisa sa outing. Ayaw na ayaw nang makita ni Daryl ang lalaking iyon. Tumitig si Samantha sa kanya at sinabing, sa totoo lang, hindi na ako mapipilitang isama ka sa kahit na anong social event ng mga upper class, pero si Lily na ang presidente ng ating mga kumpanya at ikaw ang kanyang asawa, kaya kinakailangan mong sumama roon. Tumango si Daryl at sumagot ng, sige, bibili na ako ng bagong mga damit. Nanalamig namang sumagot si Samantha ng, mabuti kung ganoon. Humingi ka na lang ng pera kay Lily kung kulang ang pera mo pambili ng magandang damit. Huwag na huwag ka nang magsusuot ng mumurahin para lang ipahiya ang asawa mong si Lily. Muling tumango rito si Daryl. Umalis na rin si Samantha sa kwarto matapos siyang guluhin ng ilang beses. At noong umalis si Samantha, mabilis na nilabas ni Daryl ang itinago niyang Ancient Army Weapon na librong hiniram niya kay Yvonne. Punong-puno na ng kalmot ang cover ng libro at hindi na rin halos mabasa ang mga salitang nakasulat dito. At hindi lang iyon, mayroon din itong mga kulay brown na mansang nagmukhang natuyong dugo sa cover. Kaya kung titingnan, mukhang matagal nang ginawa ang librong ito. Masasabi nga natin na tunay na mga antique collectors ang pamilya Young matapos magkaroon ng ganitong klase ng libro. Dito na sinimulang basahin ni Daryl ang libro. Nakasulat sa unang pahina ng libro ang isang uri ng sandatang tinatawag na Thunder Hammer. Mayroon itong kakayahan na magpabagsak ng kidlat. Itinuturing ito na isang level 4 category blue na sandata. Hindi mapigilan ni Daryl ang kanyang sarili sa pagbabasa. Inabot siya ng isang sandali dahil sa sobrang pagkahumaling niya sa pagbabasa ng librong ito. Ang universe ring na binuo sa mga bundok. Hindi ito masisira kailanman. Mayroon itong weapon grade na level 5 blue category. Mayroon itong kakayahang dalhin ang isang tao sa iba't ibang bahagi ng kalawakan. Pagmamayari ito ni Prinsip Nessa. Agad na nagpatuloy si Dari sa pagbabasa ng librong ito. Ang Green Dragon Crescent Blade, na mayroong 9 na talampakang haba. Sapat na ang talim nito para mabiyak ang mga bato, bundok at lupa. Mayroon itong weapon grade na, level 3 blue category, at kakayahang, sumira ng mga bundok at lupa. Pagmamayari ito ng, War Saint na si Guan Yu. Nasabik ng husto si Daryl matapos mabasa ang tungkol sa mga sandatang ito. Dito niya na rin nakita ang kabanatang naglalaman ng blood-drinking sword na kanyang hinahanap sa librong ito. Kumabog ng husto ang puso ni Daryl habang binabasa ang tungkol dito.
Blood Drinking Sword, nagmukha itong jade sa labas pero hindi ito gawa sa jade, mukhang bakal pero hindi talaga gawa sa bakal at may hindi mapapantayang talim. Magagawa itong magamit sa pamamagitan ng pag-absorb sa enerhiya ng daigdig. Mayroon itong weapon grade na, level 1 ng category red at may kakayahang umabsorb ng dugo. Kusa itong nag-upgrade sa sandaling umabsorb ito ng sariwang dugo na nagmula sa isang tao. Hindi ito mag-upgrade sa dugo ng kahit na anong hayop malibang sa tao. Napuno ng emosyon si Daryl matapos itong mabasa. Isang ang kayamanan ang kanyang nakuha. Isang espadang kusang nag-upgrade sa sandaling maka-absorb ito ng sariwang dugo ng tao. Kaya pala ito tinawag na Blood Drinking Sword. Nagpatuloy ang libro para ipaliwanag na sa sandaling makilala ng espada ang kanyang master, maaari na itong maitago sa dugo ng nagmamayari sa kanya sa sandaling hindi niya ito gamitin. At sa sandaling gamitin ito ng nagmamayari sa kanya, maaari naman niya itong tawagin gamit ang kanyang isip. Huminga ng malalim si Daryl habang hawak ang Blood Drinking Sword sa kanyang kamay. Agad na nawala ang Blood Drinking Sword sa loob lang ng isang utos mula sa kanyang isipan. Alam ni Daryl na kasalukuyan na itong nasa loob ng kanyang dugo. Halika rito, espada! Sigaw ni Daryl. Agad na nagliwanag ng kulay dugo ang paligid bago muling magpakita ang Blood Drinking Sword. Grabe! Isa nga talaga itong kayamanan. Nang masabik dito ng husto si Daryl, agad niya ring narinig ang sigaw ni Samantha sa ibabang ng kanilang bahay. Bumaba ka na rito ngayon, Daryl. Humingang muli ng malalim si Daryl, itinago ang kanyang libro at espada bago lumabas ng kanilang kwarto. Ano pong problema? Halika rito at maupo. Utos ni Samantha, napaka-importante ng outing na ito na dadaluhan ng dos-dosenang mga kilalang pamilya sa Donghai City. Kabilang narito ang pamilya Howe, pamilya Young, pamilya White, pamilya Queen at tayo, ang pamilya Lindon, kasama ng iba pang mga pamilya. Ilang daang tao ang dadalo roon. At mga importante at kilalang tao ang mga ito. Kaya huwag mo nang ipahiya ang iyong sarili, at sililibod. Sililibod na ang namumuno ngayon sa pamilya Lindon. Ang pinaka-objective ng outing na ito ay para magsama-sama ang mga pamilya habang pinapanatili ang maganda nilang relasyon sa isa't isa. Naniniwala ang mga taong kabilang sa itaas ng lipunan na ang isang karagdagang kaibigan ay tiyak na magbibigay ng karagdagang benepisyo sa kanila. Kaya maaaring magkaroon sila ng ilang mga business deal sa outing na ito matapos gumawa ng ilang bagong pagkakaibigan sa isa't isa. Wala pong problema, mag-iingat ako sa aking pananalita. Tango ni Daryl. Dadalo rin doon ang pamilya Young. Siguradong dadalo roon si Yvonne na tumatayong head ng kanilang pamilya. Dito na agad pumasok sa isipan ni Daryl ang attractive na mukha ng nahihiyang si Yvonne. At noong maisip niya ang tungkol sa pamilya White, hindi mapigilan ni Daryl ang kanyang sarili na magtanong ng noong naubos ang pera ng pamilya Lindon matapos mabiktima ng isang scam. Hindi ba't tinapos na ni Cloud White na siyang head ng pamilya White ang business relations ng ating mga pamilya? Kaya bakit nila magagawa ngayong sumama sa outing? Ngumiti rito si Lily at Shanbing, walang habang buhay na samaan ng loob ang nagaganap sa business world dahil tanging walang hanggang pagkakaroon lang ng kita ang mahalaga sa lahat. Tinapos nga ng pamilya White ang lahat ng kanilang koneksyon sa mga negosyo ng ating pamilya noong maloko ang aking ama, pero muli silang kumatok sa ating pinto noong magawa nating bumangon sa pagsubok na yon. Napangiti si Daryl matapos marinig ang mga sinabi ng asawa niyang si Lily. Dito na nagsabi si Lily ng kinakailangan nating magkaroon ng napakaraming kaibigan sa outing na ito. Kaya mag-iingat ka sana sa pagsasalita. Sumunod ka na lang sa likuran ko kung maaari. Tumawa rito si Daryl at sinabing, sige, susundan kita ng husto rito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.